Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kanina lang, magkasama tayo. Masaya, bumubuo na ng mga plano sa mga susunod nating gala at syempre, pati food trip na hindi mawawala. Pero ngayon, gaya ng parang naging routine ko na tuwing gabi o basta tuwing mag-isa ako, nakakaramdam ako ng pagkadismaya. Parang meron akong laging hinahanap, laging kulang. Nasabi ko na to sa'yo noon na parang pakiramdam ko, mag-isa lang ako sa relasyong to. Feeling ko, masaya lang tayo kapag smooth ang mga ganap. Pero kapag meron tayong mga di pinagkakasunduan, wala nang mareresolba. Nagpatong-patong lang lahat, naiipon, pero hindi nareresolba. Hindi na pag-uusapan, kaya hindi nasasagot. Kaya siguro, pag mag-isa na lang ako, nakakaramdam ako ng pagod, confusion, at pagiging lost kung ano o ano nga ba ako sa buhay mo. Minsan, naiisip ko, make out the most out of it na lang, hanggat hindi pa naman tayo naghihiwalay. Hindi ko alam bakit feeling ko, wala naman kasing long-term commitment na mangyayari sa future nating dalawa. Pero, tiyak pa rin naman ako. Sa mga oras na to, mahal kita. Walang iba. Pero, pakiramdam ko, parang kandila na nauupos ako. Yan po ang isa sa mga love notes na nasa notepad ni Lisa. Okay, Mars. Mars, Lisa. Hindi nakalagay sa love note mo kung gaano na kayo katagal magkarelasyon nitong si Boylet. But I guess kung matagal na at nagkanda ipon-ipon na yung mga issues na hindi nga ma-resolve kasi parang he's trying to get away with it and not wanting to talk about it. Yun nga, may escape siya from the issues. Iniiwasan niya. Siguro, yun yung feeling mo kung bakit ka ganyan. Bukod pa sa, tayo kasi mga babae, parang feeling natin meron tayong expiration date. Totoo naman yun. Hindi rin kasi nakalagay dito kung ilang taon ka na at ilang taon na kayong magkarelasyon nitong si Boylet. Pero, baka kasi you're expecting something else out of the relationship. Lalong-lalo na kung matagal na kayong mag-jowa. Diba? Baka kasi nasa 10 years plus na kayo magjowa, tas hanggang ngayon magjowa pa rin kayo. Ano yun? Diba? Ha? Bakit? Hindi pa ba tayo level up? O sige, baka sa 15th year mag-level up na tayo. What if 20 years na hindi pa rin kayo engaged? What's gonna happen? Will you still stick around? O mag-iisip ka na ba by the 20th year? Kaya lang kasi, if you're already on the 20th year, no matter how much you love him, paano ka na? Ilang taon ka na nun? Meron din kasi mga lalaking hindi ko maintindihan, takot na takot sila sa commitment. Hindi ko talaga maintindihan. Pero gusto nila, there's somebody beside them na mamahalin nila. Basta dyan ka lang. Diyan ka lang, sa tabi ko, kaalis, diyan ka lang. Mahal naman kita, kaya lang hindi ko caring magpakasal. Bakit? Meron ka bang childhood trauma? o hindi ba ikaw yung marrying type? Meron kasi talagang ganun di ba mga kapatid? So Lisa, kung nasa puso mo, nasabi mo nga, you still plan to stick around, sabi mo, mahal mo pa naman siya, and you're sure of it, walang iba, minsan, kahit lalaki man o babae, umaabot tayo sa burnout. May tinatawag din sa isang relasyon na burnout, hindi lang yan basta sa trabaho. Meron ding relationship burnout. So baka yun yung feeling mo kung bakit para kang sabi mo nauupos na kandila. Baka naman you need to talk about this. Kahit pa sinasabi mo nga na nagpapatong-patong lang,
hindi nare-resolve, hindi na pag-uusapan, and hindi nasasagot yung mga issues, I think you need to raise this up with him. Kasi, what if that burnout, na para ka nang nauupos na kandila, what if that burnout leads to falling out of love? Hihintayin ba natin yung panahon na yun? Sabi mo nga, mahal na mahal mo siya, hindi ba? So, I guess, whether sumagot siya or whether yung something good turns out kapag ka nag-usap kayo regarding your burnout issue sa mga sitwasyon, at least nasabi mo kung ano yung nararamdaman mo na hey, meron tayong dapat usapan, meron akong ganitong concern. Kasi kahit na feeling mo mag-isa ka lang sa relasyon, dalawa pa rin kayo. Pag hindi siya nakinig, baka it's time to reassess, 'di ba? So, it's still up to you if you want to stick around. Pero yun nga, I feel that it's burnout and it's natural, but you need to talk to him. You need to tell him na nababurnout na ako. Malay mo, magising siya. Malay mo, yung burnout para siyang nabuhusan ng malamig na tubig, tapos biglang, bumilis-bilis yung kilos niya, hindi ba? Malay mo, sabihin mo, sa 5 daliri ko, dating 10, sa 5 daliri ko, medyo may 3 pa namang nakasabit. 3 pa naman ang nakasabit, pero malapit nang maging 2, tas who knows, pag isa, tapos malapit na akong bumitaw. Ganon, di ba? Gusto ko nang bumitaw by Sharin Rehis, Regine Morissette. Okay, Lisa?